Okay, alright. Ang topic natin for today guys ay about kay Paula Avellino na siniraan naman ng buzzers pati si Kim Chiu dinamay pa. Ito yung topic natin for today guys. Si Paula Avellino at saka si Kim Chiu ay patuloy na pinoprotektahan ng kanilang mga tagahanga matapos lang sabay na targetin ng mga negatibong komento at ekspekulasyon mula sa mga buzzers sa social media nitong May. Bilang isa sa mga pinakasikat na love team ngayon, madalas gawin ng issue ang dalawa tuwing may lumalabas ng mga haka-haka ukol sa kanilang personal na relasyon o kapag may mga pagbabago sa kanilang mga proyekto sa teleserye o sa pelikula at sa telebisyon guys. Ito yung mga tanong ng mga fans natin guys kung bakit sila pinipunteriya ng mga buzzers. Issue sa kanilang pribadong relasyon kasi guys ay madalas gawin ng mga kwento si Paolo tuwing hindi ito nagbibigay ng direktang detalye patungkol sa tunay nilang estado nila ni Kim. May mga buzzers na sinisisi sa kanilang pagiging pribado ng kanilang samahan, habang ang mga tagahanga naman ay pinagtatanggol ang desisyon ng dalawa na huwag gawing masyadong bukas sa publiko ang buhay ng pag-ibig nilang dalawa guys. Ang papapanatili ng isang pribadong relasyon sa ilalim ng spotlight ng showbiz ay isang malaking hamon para sa kanila guys, lalo na para sa mga sikat na personalidad tulad nila Paula Avellino at saka si Kim Chiu. Madalas na nagiging mitya ng mga iba't ibang haka-haka at pambabatikos mula sa mga buzzers ang kawalan ng direktang kumpirmasyon o detalye mula sa kanila. Nagiging target ng mga buzzers ang kanilang privacy, ekspekulasyon at malalim na akala. Ang pananahimik o hindi pagbabahagi ng mga personal na detalye ay madalas binigyan ng malisya ng mga kritiko. Ginagawa itong dahilan upang gumawa ng mga kwento tulad umano'y ng kawalan ng seryoso o tapat na intensyon. Pressure ng publiko kasi guys ang pinakamahirap dahil sa lakas ng kanilang on-screen chemistry. Ang Kim Pao guys ay may mga individual na umaasa na dapat ay ganap ding bukas ang kanilang totoong buhay sa publiko. Kapag hindi ito nangyayari guys ay isinisisi ito ng ilan sa kanilang personalidad, particular na kay Paolo na kilala sa pagiging mas pribadong tao. Ang depensa ng mga tagahanga or mga fans niya sa mga Kim Pao naman guys ay karapatan sa privacy, which is very true. Pinagtatanggol ang mga tunay na tagahanga ang desisyon ng dalawa. Naniniwala sila na may karapatan sina Kim Pao o sila Kim Chiu at saka si Paolo na magtira ng bahagi ng kanilang buhay na para lamang sa kanilang sarili, malayo sa mapanghusgang mata ng publiko. Proteksyon sa relasyon din. Batay sa karanasan ng maraming artista sa showbiz, mas nagiging matatag at protektado ang isang relasyon kapag hindi ito masyadong binubunyag or binubuyang-yang sa social media, kung saan madaling makialam ang mga mambabatikos. Suporta sa karera guys, mas pinili ng mga fans na mag-focus sa talento, mga proyekto at mga tagumpay nina Paolo at Kim bilang mga individual at ibang magkatambal sa halip na pilitin silang magsalita tungkol sa kanilang pribadong estado. Sa kabila ng mga ingay mula sa mga buzzers, patuloy na pinatutunayan ni Paolo at saka si Kim Chiu na mas mahalaga ang kanilang totoong koneksyon at ang kalidad ng kanilang trabaho kaysa sa mga opinyon
ng mga ibang tao. Mga bagong proyekto at pagbabago guys dahil sa sunod-sunod na tagumpay nilang magsasama or pagsasama tulad ng serye ng Dalibay at mga pelikulang My Love Will Make You Disappear anumang galaw or balita tungkol sa kanila guys ay daya ng balibalitang pakikipagsosyo sa negosyo ay mabilis na binibigyan ng malisya ng mga kritiko. Ang tunog na tagumpay ng tambalan nila Kim Pao sa mga nagdaang proyekto mula sa kanilang hit suspense drama na Dalibay hanggang sa box office rom film na My Love Will Make You Disappear ang pangunahing dahilan kung bakit nakatutok ang mga publiko sa bawat gilaw ni Paulo at saka si Kim Chu. Sa mundo ng showbiz, ang labis na kasikatan ay madalas samahan ng matinding pagsisiyasat at malisya mula sa mga kritiko lalo na kapag pumasok na sa usaping labas na sa pag-arte. Bakit nabibigyan ng malisya ang kanilang mga galaw? Paghahalo ng trabaho at personal na buhay guys. Dahil sa kanilang natural na chemistry, madalas binibigyan ng kahulugan ng mga kritiko ang anumang profesional na ugnayan nila. Gaya ng mga balitang pakikipagsosyo sa negosyo o mga pamumuhunan. Para sa mga bashers kasi, ginagamit umano itong gimmick para panatilihing buhay ang tambalan. Kahit na sa katunayan ay natural lamang na magtulungan ang dalawa magkatuwang sa karera. Malaking hakbang sa karera. Ang mabilis na pagangat ng kanilang mga karera gaya ng kanilang inanunsyong unang Love Kim Pao World Tour at ang kanilang bagong international na serye sa primetime video na pinamagatang Kopino ay nagiging target ng inggit. Ang bawat tagumpay ay sinusubukang tapatan ng mga negatibong issue upang mabawasan ang tension sa kanilang mga achievement. Sa labis na reaksyon sa mga solo project guys ay na mga Kim Pao guys ay tuwing nakakaroon sila ng mga individual na trabaho o commitment tulad ng pagbibigay o paggawa ng proyekto kasamang ibang artista. Agad itong ginagawa ng kwento ng mga kritiko na kesyo, nakakalamigan o giba na naman ang tambalan. Nalumikha ng hindi kinakailangan ingay sa mga fans online. Paano sinasagot ng Kim Pao ang mga isyong ito? Ito yung kadalasan na tinatanong sa atin ng mga fans guys, ng solid fans ng Kim Pao dahil sa lahat ng mga gusto nila kasing itatanong sa Kim Pao ay hindi man pa sila umaamin. There was a time na kasi na umaamin sila pero hindi pa direkta na pag-amin yung kanilang ginagawa. Kaya yung mga fans ng iba guys ay naiinip na sa kanila. Kasi paminsan-minsan nga ay halata mo na ay gusto pa rin ng mga fans na sabihin nila sa kanila kung ano yung status nila sa buhay. Paano sinasagot ng Kim Pao ang issue sa mga ito? Sa kabila ng mga patutsada guys ay patuloy na pinatutunayan ni Paulo at saka si Kim na mas matimbang ang kanilang professionalismo at suporta sa isa't isa. Sa halip na patulan ng mga kritiko guys ay mas pinipili nilang tumutok sa mga malalaking surprise ang inihanda nila para sa kanilang mga taga tulad ng pagpapakita ng mga mas matured na pag-arte sa telebisyon at pagdadala ng kanilang mga tambalan sa labas ng bansa. Kaya guys, yung mga iba kasi hindi kasi nila din naiintindihan kung ano yung feelings nila Kim Chu at saka si Paula Abellino. Kaya marami sa mga fans din po ang sobrang excited kung ano yung magiging reaction din nila sa kanilang mga sasabihin. Ito guys ay yung reaction sa issue ng panlipunan.
Nitong mga nakaraang linggo guys ay may mga bumatikos din kay Kim matapos niyang mapayag na kanyang sloobin bilang mamamayan. Inaasahan naman ng mga netizen na sasakloluhan at ipagtanggol siya ni Paulo laban sa mga mapanirang komento. Si Kim ay hayagang pinalaga ng mga kritiko matapos siyang madamay sa matinding bashing dahil sa kanyang matatapang na payag ukol sa mga kontrobersya sa bansa. Dahil sa kanyang pagiging bokal bilang mamamayan guys ay inaasahan ng mga netizen na sasaklolohan at ipagtanggol siya ni Paulo Avellino na kilala naman sa pagiging protektibo sa press. Ang pinagbulan ng bashers kay Kim kasi guys ay yung pahayag sa issue about dun sa Senado. Nagsimula ang pagbabatikos na mag-iwan ng komento si Kim sa social media ukol sa nagaganap na tensyon sa Senado. Ayon sa kanya kasi guys ay walang mangyayaring gulo kung kusang sumuko ang mga taong inaakusahan. Aba syempre nag-react din yung mga iba sa kanya guys. Ang resdak na mga gustong papatay sa kanya guys nang bumagsa ang mga negatibong komento ay naglabasan ng saloobin si Kim sa isang opisyal na pahayag. Sinabi niyang may mga taong nais siyang patahimikin dahil hindi tugma ang kanyang opinyon sa kanila. Yung karapatan bilang Bisaya at Pilipino kasi guys ay binigyan din ni Kim na bilang isang Bisaya at Pilipino at tapat na nagbabayad ng buwis ay may buong karapatan siyang magpahayag ng kanyang pananaw sa lipunan. Ang inaasahang reaksyon at papel ni Paulo naman sa mga bashing ni Kim guys ay ayaw masaktan o may stress si Kim. Sa mga nakaraang panayam guys ay hayagang sinabi ni Paulo sa kabilang kaparehan niyang si Kim ay ayaw niyang masaktan o naapektuhan ng stress ang actress, kaya naman matindi ang panawagan ng mga Kim Pao fans na magsalita o mapakita siya ng suporta sa kanyang leading lady sa gitna ng political bashing na ito. Istilyo ng pagtatanggol ni Paulo guys ay kilala si Paulo sa pagiging kalmado ngunit diretso kung sumagot. Bagamat madalas ay dinadaan niya sa mga simpleng hirit o post sa social media ang pagbakod kay Kim. Inaasahan ng mga netizen na gagamitin niya ang kanyang boses upang pakalmahin ang mga bashers. Sa mga solid harap ng Kim Pao naman guys ay pinapakita ng dalawa na hindi lamang sa mga rom-com project gaya ng My Love Will Make You Disappear sila magkasama, kundi pati sa pagharap sa mga totoong hamon sa buhay. Iyan po yung updates natin for today guys. Sa kabila naman ng mga pakutsada, kilala si Kim sa pagiging matatag at hindi inahayang maapektuhan ng negatibong opinyon ng mga iba ang kanyang karera. Sa kabila ng banda na nananatiling kalmado si Paulo at tinanggap na ang mga ganitong klaseng pambabatikos at grilling ay natural na bahagi lamang ng industriya ng showbiz. Ang ganitong magkaiba ngunit makakakompletong pananaw ni Kim at saka si Paulo ang dahilan kung bakit itinuring silang isa sa mga pinakamatatag na tambalan sa industriya ng showbiz ngayon. Ang kanilang magkahiwalay na paraan ng pagharap sa grilling at bashing ay nagpapakita ng kanilang maturity bilang veterano artista guys. Ang katatagan ni Kim Chiu guys ay indestructible, ang optimist ang kwan niya sa kanya guys, sa kanyang sarili. Yan po yung pag-describe ng mga fans sa kanya. Veterano sa kontrobersiya. Sa loob ng halos 2 dekada sa showbiz, dumaan na si Kim sa napakaraming matitinding issue mula sa bawal
lumabas video statement noong pandemya habang sa mga kontrobersiya na hiwalayan. Hindi nagpapaapekto sa karera. Kilala si Kim sa pagiging positibo. Sa halip na magmukumo, inagamit niya ang negatibong enerhiya upang mas matrabaho ng mabuti. Ang kanyang sunod-sunod na endorsement, mataas na ratings sa It's Showtime at mga patok na teleserye ang kanyang pinaka-solidong sagot sa mga bashers. Profesionalismo. Kahit tinitira ng mga kritiko ang kanyang mga personal na opinion o relasyon, hindi kailanman nagbago ang kanyang pakikitungo sa trabaho at pagpapahalaga sa mga fans, guys. Ang kalmado at extort na estilyon ni Paolo Avellino. Sa showbiz at sa mga businesses naman, para kay Paolo, ang pambabatikos, chismis at pag-uusisa ng media ay bahagi lamang ng package ng pagiging sikat. Hindi niya ito tinuturing na personal na atake, kundi isang katotohanan ng kanyang trabaho guys. Sa deadma at kalmado, bihirang makitang pumatol si Paolo sa mga mababaw na bashers sa social media. Ang kanyang misteryoso at kalmado aura ay nagsisilbing panangga upang hindi lumaki ang mga issues. Sa protektibong kasama naman guys ay si Paolo, bagamat kalmado para sa kanyang sarili, nag-iiba ang tono ni Paolo kapag ang kanyang mga malalapit na kasama tulad ni Kim ang labis na naaapektuhan. Mas pinili niya magbigay ng suporta ng pribado o sa pamamagitan ng mga simpleng hirit na nagpapagaan ng sitwasyon. Bakit epektibo ang kanyang kombinasyon guys? Yan po lahat yung mga tanong ng mga netizens sa atin. Kaya ito po ay sasagutin na natin sa ngayon. Ayon nga dito sa ating legit na sources guys, ay ang pagiging emotional at vocal ni Kim na tinatapatan ang pagiging kalmado at lohikal ni Paolo ay lumikha ng magandang balanse. Natuto silang sumandal sa isa't isa tuwing bigat ang dumadaan ng bagyo sa kanilang karera, na lalo namang nagpapatatag sa kanilang samahan sa likod at harap ng kamera. Kaya guys, bago natin tapusin yung ating updates for today ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Please like and share naman po yung ating updates for today. For more updates guys is please follow us also. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.